mga kayeye, katropa at ka-59. Nais ko po kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang hating gabi, at magandang madaling araw sa inyong lahat. Muli, naririto na naman po ang inyong lingkod, ang inyong vlogger at ang inyong educator, none other than Papa Dudes, also known as Kuya Manong. Yes, napakaganda at very informative ang topic na ating pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa pagkakatulad o pagkakapareho at pagkakaiba sa mga tungkulin sa pagitan ng kapulisan at mga security guard. Kaya stay tuned at huwag po kayong bibitaw sapagkat madami na naman po kayong matututunan sa topic na ating pag-uusapan sa oras na ito. At ang gagamitin po nating methodology o method of teaching ay sisimulan muna natin sa English at tapos translate natin sa Tagalog para mas lalong maunawaan ng ating mga taga-subaybay. Okay, bago po tayo magsimula, nais ko muna kayong i-welcome sa aking YouTube channel entitled Extreme FYI Vlogs. Kung bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, sana po wag ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button nasa sa ilalim ng bidyong ito. At pindutin nyo na rin po ang notification bell para masundan po ninyo aking mga susunod at mga bagong vlogs na gagawin. Maraming pong salamat. A few moments later. What is the basic definition of police? It is a body of officers representing the civil authority of government. Police typically are responsible for maintaining public order and safety, enforcing the law, and preventing, detecting, and investigating criminal activities. Ano ang pangunahing kahulugan ng pulis? Ito ay binubuo ng mga opisyal na kumakatawan sa sibil na awtoridad ng pamahalaan. Karaniwang responsable ang mga pulis para sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko, pagpapatupad ng batas, at pagpigil, pagtuklas at pag-iimbestiga sa mga gawaing kriminal. What is the basic definition of security guard? A person whose job is to prevent a crime from happening by proactively watching for suspicious behavior, mitigating risks as they appear and contacting the proper authorities when an incident occurs. Simply put, security guards keep people, property and other valuable assets safe and secure. Ano ang pangunahing kahulugan ng security guard? Isang tao na ang trabaho ay pigilan ang krimen mula sa pangyayari sa pamamagitan ng maagap na pagbabantay para sa kahina-hinalang pag-uugali. Nagpapagaan ng mga panganib habang lumilitaw ang mga ito at pakikipag-ugnayan sa mga nararapat na awtoridad kapag nangyayari ang isang insidente. Sa madaling salita, pinapanatili ng mga bantay ang seguridad ng mga tao, ari-arian at ibang mahalagang asset na ligtas. The police and security guards play crucial roles in maintaining public safety and security. Here are distinct similarities and differences in their job responsibilities and authority. Ang mga pulis at security guard ay gumaganap ng mahalagang tungkulin sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng publiko. Narito ang pagkakapareho at pagkakaiba ng kanilang mga responsibilidad at awtoridad sa trabaho. Similarities in roles.
Pagkakapareho sa tungkulin. Number 1. Public safety. Both security guards and policemen are responsible for ensuring public safety and protecting people and property from harm. Pang-una, pampublikong kaligtasan. Parehong responsable ang mga security guard at mga pulis sa pagtiyak ng pampublikong kaligtasan at pagprotekta sa mga tao at ari-arian mula sa pinsala. Number 2. Surveillance and monitoring. Both roles involve monitoring and patrolling designated areas to prevent and respond to security threats. Ikalawa, pagsubaybay at pagpatrolya. Ang parehong mga tungkulin ay kinabibilangan ng pagsubaybay at pagpatrolya sa mga tinalagang lugar para maiwasan at tumugon sa anumang pagbabanta sa seguridad. Number 3. Emergency response. Security guards and policemen are trained to respond to emergencies such as accidents, crimes, or medical incidents. Ikatlo, pagtugon sa emergency. Ang mga security guard at pulis ay sinanay na tumugon sa mga emerhensya tulad ng mga aksidente, krimen o medical na mga insidente. Differences in roles. Pagkakaiba sa tungkulin. Number 1. Authority. Policemen have legal authority granted by the government to enforce laws, make arrests, and carry firearms. In contrast, security guards have limited authority and cannot make arrests unless authorized by law. Pang-una, autoridad. Ang mga pulis ay maligal na autoridad na ipinagkaloob ng gobyerno para ipatupad ang mga batas, gumawa ng pag-aresto at pagdadala ng mga baril. Sa kaibahan, may limitadong autoridad ang mga security guard at hindi maaaring gumawa ng mga pag-aresto maliban kung pinapahintulutan ng batas. Number 2. Jurisdiction. Policemen have jurisdiction over specific geographic areas and are responsible for enforcing local, state, or federal laws. Security guards typically work for private companies and are responsible for protecting the property or premises where they are assigned. Ikalawa, jurisdiksyon. Ang mga pulis ay may jurisdiksyon sa partikular geographical na mga lugar at responsable para sa pagpapatupad ng mga lokal, estado o federal na batas. Ang mga security guard ay karaniwang nagtatrabaho para sa pribadong mga kumpanya at may pananagutan sa pagprotekta ng ari-arian o lugar kung saan sila naroroon itinilaga. Number 3. Training and certification. Policemen undergo extensive training at police academies and must meet specific certification requirements. Security guards also receive training, but the requirements may vary depending on the employer and the type of security work. Ikatlo, pagsasanay at sertipikasyon. Ang mga pulis ay sumasailalim sa malawak na pagsasanay sa akademya ng pulisya at dapat matugunan ang mga tiyak na kinakailangan sa sertipikasyon. Ang mga security guard ay tumanggap din ng pagsasanay, ngunit ang mga kinakailangan ay maaaring mag-iba depende sa employer at ang uri ng gawaing panseguridad. Number 4. Equipment. Policemen are equipped with firearms, handcuffs, radios, and other law enforcement tools. Security guards may carry batons, pepper spray, or other non-lethal weapons depending on the regulations of their employer.
Ika-4, kagamitan. Ang mga pulis ay may gamit na mga barel, posas, radyo, at iba pang mga kasangkapan sa pagpapatupad ng batas. Maaring magdala ng mga baton o batuta ang mga security guard, pepper spray o iba pang hindi nakamamatay na armas, depende sa mga regulasyon ng kanilang employer. Number 5. Legal authority. Policemen have the authority to investigate crimes, make arrests, and testify in court. Security guards do not have the same legal authority and must contact law enforcement for serious incidents. Ika-5, legal na autoridad. May autoridad ang mga pulis na mag-imbestiga ng mga krimen, gumawa ng mga pag-aresto at tumistigo sa korte. Ang mga security guard ay walang katulad na legal na autoridad at dapat makipag-ugnayan sa kapulisan para sa mga seryosong insidente. Number 6. Shifts and work environment. Policemen often work in shifts and may be required to respond to emergencies at any time. Security guards may also work in shifts but typically have a more predictable schedule based on the needs of their employer. Ika-6, relyebo at kalakaran ng trabaho. Ang mga pulis ay madalas na nagtatrabaho sa mga relyebo at kailangan tumugon sa mga emerhensya kahit anong oras. Maaari din ang mga security guard magtrabaho sa mga relyebo, ngunit karaniwang may higit pang nakalaang schedule batay sa mga pangangailangan ng kanilang employer. In summary, while both security guards and policemen contribute to public safety, policemen have broader authority and responsibilities due to their role as law enforcement officers. Security guards focus on protecting specific locations and assets within the limits of their employer's policies and regulations. Sa buod, habang pareho ang mga security guard at mga pulis na nag-aambag sa kaligtasan ng publiko, ang mga pulis ay may mas malawak na otoridad at mga responsibilidad dahil sa kanilang tungkulin bilang mga opisyal na tagapagpatupad ng batas. Nakatutok ang mga security guard sa pagprotekta sa mga partikular na lokasyon at asset sa loob ng mga limitasyon ng mga patakaran at mga regulasyon ng kanilang employer. In the Philippines, the private security personnel guards are under the control of Philippine National Police, Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, PNP-SOSIA, and act as auxiliary force in the preservation of peace and order. Sa Pilipinas, ang mga pribadong tauhan ng seguridad o bantay ay nasa ilalim ng kontrol ng Philippine National Police, Supervisory Office for Security and Investigation Agencies or PNP-SOSIA at umaakto bilang pantulong na pwersa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Interrelationship between private security personnel and members of the PNP. Pagkakaugnay sa pagitan ng private security personnel at mga miyembro ng Philippine National Police. Number 1. Private security personnel are always subordinates to members of the PNP on matters pertaining to law enforcement and crime prevention. They cannot enforce any provision of the law except in executing citizens' arrest and or conducting initial investigation of a commission of a crime. In such case, any arrested person shall be turned over immediately to the nearest PNP unit or station. Pang-una, ang mga pribadong tauhan ng seguridad ay palaging nasasakop sa mga miyembro ng PNP sa mga bagay na nauukol sa pagpapatupad ng batas at pagbuksan ng krimen.
hindi nila maaaring ipatupad ang anumang probisyon ng batas maliban sa pagpapatupad ng citizen's arrest at o pagsasagawa ng inisyal na pagsisiyasat ng isang krimen. Sa ganitong kaso, ang sinumang inaresto ay dapat i-turn over agad sa pinakamalapit na PNP unit o istasyon. Number 2. Criminal investigation is the responsibility of the PNP. All results of the initial investigation conducted by the private security personnel and all evidence gathered by them shall be turned over to the PNP unit station concerned as a matter of course without delay. Ikalawa, ang pagsisiyasat ng krimen ay pananagutan ng PNP. Lahat ng resulta ng paunang pagsisiyasat na isinasagawa ng pribadong tauhan ng seguridad at lahat ng ebidensyang nakalap ay ibibigay agad nila sa PNP unit o istasyon ng walang pagkaantala. Okay mga kayayay, katropa at ka-59, dito na po nagtatapos ang ating talakayan tungkol po sa pagkakapareho at pagkakaiba sa mga tungkulin ng kapulisan at ng mga security guard. At kung pwede po, abangan ninyo ang aking susunod na topic na pag-usapan. Ito po ay tungkol sa citizen's arrest o warrantless arrest na pwedeng ipatupad ng mga security guard. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!